Kasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Salamat sa Dios sa higayon oportunidad nga gitugot na sab niya kanato. Higala ako nagapangginaot nga kamong tanan naga-monitor karon sa inyong mga radyo o sa tanan nato mga Facebook friends nga naga-follow karon live, and sa tanan nga makascan diini nga maong video. Hinaot pa nga ang atong Dios nagapakamaay diya kaninyong tanan. O niini karon nga gayon tuguting sa ato nga pagsugod atong itugyan diya sa Ginoo ang atong buluhaton. Magaampo kita. Kanimo o Dios nga labing gamahanan, nagapasalamat kami sa oportunidad daw sa nga imong gitugot kanamo nga makabasa kami o makahatag og panahon sa pagpaminaw o pagpamalandong sa imong balaang pulong. Ang akong pag-ampo o Dios nga imong i-bless o panalanginan nimo ang tanan nga nagapaminaw karon diya sa ilang panimalay, sa ilang mga radyo o sa mga cellphone nagakonect Ginoo ni ining Facebook page. I pray, O God, nga ang imong balaan ng pulong padayon sa pag-remind, pagdasig, pag-correct o pag-instruct kanamo Ginoo, especially sa among pagkinabuhi samtang nagapadayon kami sa pagpangalagad kanimo sa pagbuhat sa mga buluhaton nga gina-expect nimo kanamo Ginoo nga among mahimo samtang ania pa kanamo ang oportunidad, pribilehiyo nga makahimo kami sa pagsunod diya sa imong kabumuton. Panalangin ni O Diyos ang tanan nga paminaw karon o bisan pa man ang tanan nga maka-connect pa niini after or human niini nga buluhaton. Kini gitugyan uban ang pagpasalamat diya kanimo in Jesus name. Amen. Niini karong higayon o sa kapribilehiyo alang kanato nga gitugot na usab sa ato ang Dios nga makahimo kita padayon sa ato ang buluhaton o sa ato ang padayon nga pagpamalandong nagaisgot kita karon ania kita naka-focus sa Ephesians chapter 3 verses 1 down to verse 13 o nagaisgot kita about all believers have an equal privileges in Christ. Mao kini siya ang atong gitutukan sumala pa sa gisulti kanato sa alagad sa Dios nga mao si Apostol Pablo. So ang mensahe nagpaabot kanato o iyang gipaabot nga ni kanato nga atong masabtan nga ang atong kapanahunan karon ani kita sa church age or sa gitawag gi-revealed nga mystery sa Ginoo mao ang pagbuo niya sa iglesia or sa church, which is gitawag nga iyahang lawas. Wherein ikaw ug ako sa dihang mingtuo ka o mingtugyan sa imong kinabuhi kay Kristo na bilong ka ni ini nga maong gitawag nato nga universal church or iglesia na iya sa Dios nga tanan ni ana nahisakop kadtong mingtuo ug ming dawat kay Kristo nga iyang manluluwas ming salig kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. All believers have an equal privileges in Christ. Wala na'y Hudiyo, walay mga Hintil, Hudiyo or dili, pareho kita gitagaan og pribilehiyo diha tungod kang Kristo. Ani karon atong makita ang nakita nato in the past sa atong pag-study from verses 1 down to verse 6. Mao kini ang mga kamatuoran nga gisulti sa atong tun-an in the past, no? All believers have an equal privileges in Christ as evidenced by Paul's suffering. Hinumdumon na to nga si Apostle Pablo nag-antos ni ining klase nga mao nga
pribilehiyo alang kanato giantusan sa alagad sa Dios mao si Apostol Pablo. Okay? Hangtod nga siya namatay. Gitindugan niya, gipamatud-an niya nga ang Dios naghatag na kanato niini maong pribilehiyo. Ikaduha, as evidenced by God's revealed mystery. In the Old Testament times, it was a mystery, but in the New Testament, revealed mystery. Ipadayag niya according sa verse number 6. And ikatulo, as evidenced by the content of revealed mystery. Na content, ang sulod sa misteryo nga gipadayag sa Ginoo pinaagi siyang alagad nga si Apostol Pablo. Now this time, ang atong padayonon sa pagtutok is from verse 7 down to verse 13. Atong tan-awon ang kamatuoran. Ingon sa verse 7, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. And to me, who am less than the least of the saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Christ, or by Jesus Christ, in verse number 10, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Verse 11, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. And verse 13, last verse, wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory. Now, mao kini siya ang mga verses nga ato nga malabyan o ato maagian sa atong pagpamalandong karon. All believers have an equal privileges in Christ, as evidenced by the ministry of revealed mystery. Okay? By the ministry of revealed mystery. Ato makita nga gipakita sa Dios ang ebidensya pinaagi sa ministry nga gina-perform sa iyang mga alagad kung tawagon sa mga apostoles nga nag-una kanato sa bagong tugon, no? Ato makita in verse number 7, whereof I was made a minister. Si Apostol Pablo, special siya nga gitawag sa Ginoo aron mahimo siya nga minister sa New Testament ministry nga gihatag sa Ginoo. Kana mao ang pagkatinawag niya bilang apostol sa mga hintil. Siya mismo ang nag-claim ni ana base siyang gi-reveal nga truth din sa balaang kasulatan. Ingon siya, whereof I was made a minister. So therefore, usa ka bulahan nga ministry nga gihatag sa Dios kay Apostol Pablo mao nga siya nahimo nato nga bonified or authorized nga minister bilang apostol nato, no? Siya ang gitagtahasan sa Ginoo nga i-spread niya ang gospel kini nga good news alang kanato nga mga hintil nga before wala tay appeal, no? Matawag nato nga wala tay kaangtanan sa mga promises sa Ginoo. In verse 8, and to me, who am less than the least of all saints. Ang pagtanaw ni Apostol Pablo sa iyang sarili, siya ang pinakaiwit, no? Ingon siya, am less than the least of all saints. Ganun man, pinakalas siya nga nahimong apostol, o gani pa, gawas pa ni ana, kung mutawag na tanaw na to ang kinabuhi ni Apostol Pablo,
ang iyang pagka-unworthy nga mahimo nga apostol. Masabtan na to kana later. Nga si Apostol Pablo, gitawag siya pagka-apostol, pero kung imong tan-aw niyang background, ang iyang nga kinabuhi, mo nang ingon siya nga sa iyang pagpaubos diya sa Ginoo. Siya, dili ako takos nga mahimong apostol tungod kay naa siya mga rason ato nga makita. Si Apostol Pablo ato makita dinhi nga gi-consider niya ang ministry as an opportunity. Okay? Di lang kana, but as a privilege and as a sacred task. Higala, ato makita dinhi kung paano ni Apostol Pablo gikonsiderar ang ministry nga gi-entrust sa Dios kaniya. Gitawag niya kini usa ka oportunidad, usa ka pribilehiyo, usa ka balaanon nga tahas. Higala, bilang Kristohanon, ikaw karon nga nagapaminaw, samtang nagabuhat ka sa tahas or sa ministry nga gi-entrust sa Ginoo kanimo, gi-consider ba nimo kini usab sama kay Apostol Pablo, ingon nga oportunidad, ingon nga pribilehiyo, ingon nga usa ka balaanon nga tahas gikan sa Ginoo? Mao ba kana ang pag-consider nimo as you serve Him today? Hinaot pa nga sama kay Apostol Pablo, mao po sab kini ang imong pagkilala, ang imong pagkonsiderar sa buluhaton nga gi-entrust sa Ginoo sa imuha, no matter what kind of responsibility it is. Nga naman, dili man ta parehong responsibility, but certainly all believers, ikaw as Christian, naa kay pribilehiyo nga gihatag sa Dios, a ministry which is dapat i-consider sab nimo sama kay Apostol Pablo nga kini usa ka oportunidad, pribilehiyo o sacred task, no? O dili lang kana, si Apostol Pablo as minister, gisaligan sa ministry as minister, considered also sa iyang kaugalingon as less than the least of all believers. Makita na to as we do the ministry sa pagkilala na to sa itong sarili ingon nga minister or alagad sa Dios, unta nga naa kita ni ining mindset nga dili nato isipon atong kaugalingon nga mas labaw kaysa uban. In fact, si Apostol Pablo nga gitawag atong apostol, iyang gi-consider, gitanaw iyang sarili nga ubos sa tanan. Okay? So, ang makita na itong kinaiya ni Apostol Pablo is usa ka unique na klase nga kinaiyahan. In fact, mabasa na to sa 1 Corinthians 15 verse 9. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because the reason is I persecuted the church of God. Nakabalo kita kung unsa ang kinabuhi o kinsa si Apostol Pablo before. He was a great persecutor. No? Siya ang nag-command ng papatay si Stephen, the first Christian martyr in the book of Acts. So ato makita nga si Apostol Pablo humbly nagtrabaho siya sa trabahong gi-entrust sa Ginoo kaniya, o nakasabot siya, nagpadayon siya pagyapak o pag-apak sa yuta. Wala mo elevate ang iyang tiil. Kung unsa man ang gibuhat niya, i-consider niya usa ka pribilehiyo o usa ka balaanon nga tahas o usa ka oportunidad nga ang pagbuhat sa bulaton. Bilang minister, bilang alagad niya, bilang anak niya sa Ginoo, siya i-consider niya sarili nga mas ubos kaysa uban. No? Di lang kana less than the least of the all believers, but most privileged. No? As minister, giilan niya sarili nga pribilehiyo jud kaayo nga nakapangalagad siya. Na kung atong tan-aw higala, kung mahimo kang sulugoon sa presidente or sa hari nining kalibutan na, bisan pagsulugoon ka lang, bisan tigtrapo lang ka sa ilang mga luwa or tigtrapo sa mga hugaw sa ilang mga tiil, pero consider ka nga pribilehiyo kay nimo, nakapangalagad ka sa ilaha. No?
how much more nga gihimo kang alagad sa Ginoo? The most privilege nga gihatag sa Dios nga kanato, no? Di lang kana unfathomable, unsearchable riches of Christ. Mao kana siya as minister, consider niya iyang kaugalingon as ay nga panato di masabtan, no? Kay kadaghan nga mga tao nga matawag nato nga mas labaw pa kaysa atoa. Sama sa pagkilala ni Apostol Pablo sa iyang sarili, wala niya gikilala iyang sarili nga mas takos jud ko, mas angayan ko aning trabaho. No. Pero nagpabilin kaning tamak si Apostol Pablo sa yuta while continuing sa pagbuhat sa bulaton nag-i-entrust kaniya sa Ginoo. Ingon sa Romans chapter 11 verse 33, ingon siya, "Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out." No? Ingon siya, how unsearchable are his judgments. Ang pagkadili matugkad, of course, ang atong Diyos, siya ang tag-iya sa kaalam. Busa ang kining kaalam nga niya kanato igala, tipik lamang, kabahin lamang sa kaalam niya. Busa siya ang naghupot sa kaalam nga di matugkad, dili ma-sure nga klaseng kaalam. Mao kana nga daghan sa mga katawhan ining kalibutan na naga-question about sa mga judgment sa Ginoo, mga trabaho sa Ginoo. But who are we to question God? Huh? Especially usa ka rebellious nga klase nga pag-question sa iya. No? So, mao kana siya ato makita si Apostol Pablo ana siya'y mas lalom nga kahibalo diha sa Ginoo. All believers have unequal privileges in God. Number 5, as evidence by the explanation of revealed mystery. Gi-explanar, gipasabot, no? Gisulti, gisugid niya kanato kini nga maong misteryo. Gi-explain niya ang mga ebidensya. Ingat sa verse 9, "And to make all men see what is the fellowship of the ministry, a mystery which from the beginning of the world hath been hid in God before tinago, who created all things by Jesus Christ." Before tinago kayo, mauna nga pag-reveal niya in the New Testament, medyo na ay dako kay nga changes. No? Before, ang iyang nga plan, ang iyang nga attention na sa mga Hudiyo. Pero pag abot sa New Testament, makita na to ang dako kay nga difference. Gitagaan yung chance ang mga Gentiles nga maka-enjoy sa blessing gikan kaniya. No? Mao kana ingon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 7, "But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory." No? So, ato makita ang pure, ang exact understanding ni Apostle Pablo concerning ni ining nga maong a unique nga trabaho o plan sa Ginoo. So, ika-unom, all believers have unequal privileges in Christ as evidence by the church as visual display of revealed mystery. Ang church gigamit sa Dios as visual display sa iyang misteryo or mystery, shall we say. Mao kana siya ato makita in verse 10. "To the inheritance that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God." Asa niya gi-revealed, asa niya gipadayag diha sa iglesia. Nga ang iyahang dili matugkad unfathomable riches of his wisdom. Ato makita gipadayag niya pinaagi sa pagbuo niya sa church, which is nahimo siyang controversial sa tibuok kalibutan sa tanang history. So makita na to
gidibatihan, gilalisan, gipanag-awayan, pero makita na to nga kanang tanan kaalam gikan sa Ginoo. In verse 12, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. No? Ato makita diha kaniya by the faith of Him. Ato makita na kitay confidence, na kita ni ini ginatawag nga access gihatag sa Dios. As what I have said before, in the Old Testament, walay ordinary nga mga tao makadirekta og tawag sa Ginoo. Kailangan sila moadto mo dangop sa mga Jewish priest nga mga gitawag authorized persons nga mag-alaga dito sa temple. But now, we have boldness, we have that access. Nga bisang asa ka moadto, bisang asa ka nahimutang unsa imong kahimtangan, you are free to call your God. Diha kang Kristo. Mao na nga ayaw dili kita magdapat magtinapulan sa pagampo, di ta dapat magtinapulan sa atong pag-alagad sa Ginoo because gihatagan kita sa Dios nining maong access o pribilehiyo. Ha? So what privileges the church have? Unsa man daig ang mga pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo diha sa iglesia or kanimo as member of this church? We have free access, and that is great. Huh? In fact, even in the Old Testament, nagatawag siya sa ang katawhan. In Jeremiah chapter 33 verse number 3, nag-ingon siya, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." Huh? Nag-ingon siya, nagtawag siya, nagdasig siya. Tawag ka nako og tubagon ko ikaw. Ipadayag ko kanimo ang wa pa nimo matungkad before. Og even in the New Testament, diya sa Matthew chapter 11 verse 28, yun siya, ha? "Come unto me all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest." Kung gusto kang tinuod nga pahulay, no? Kung gusto kang tinuod na connection diya sa Ginoo, just come to Him. Itugyan imo kinabuhi kaniya because ang church ingon nga mahimo kang usa diha kaniya, gitagaan kita free access sa Ginoo. No? Ikaduha, we have confidence. Na kitay kalauman, na kitay pagsalig nga dili mawala o dili matandog nga klase nga pagsalig diha kaniya. Ano na kitay paglaom? Ang atong pagsalig, atong confidence, atong kumpiyansa gibutang nato sa usahay sometimes sa ato nga wealth, sa ato mga butang na possess nato, sa ato mga propiedad, sa ato ang maayo nga status kinabuhi. But you know what? Dili ka na maong ultimate nga diha nato ibutang atong confidence, but diha lamang sa Ginoo. Di lang ka na, we have courage and comfort sa tanan nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Anaa ang Dios naghatag siya kanato og pribilehiyo nga mutubag siya, mutabang siya kanato anytime, anywhere, at any situation sa atong pagkinabuhi. All believers have an equal privileges in Christ. Remember nga ang Dios gahatag niya kanato kana ug dapat natong enjoy, dapat natong pasidunggan siya, dapat nato siyang alagaron, dapat atong sundon ang iyang mga kabubuton. Okay? Mao kana siya higala ang kadato, ang kabugana sa panalangin sa Dios. Hinaot pa nga kamong tanan nagapaminaw karon bendisyonan o panalanginan sa Dios. Thank you so much and may God bless.